yun. And wala akong wala akong problem talaga na andito. So, gumawa na lang ako ng sarili kong problem for the sake na maintindihan natin ang difference ng limang depreciation methods, and para hindi kayo magmumuni-muni sa exam, or basta importante, alam niyo kung paano niyo iset ang presyo ng mga cellphone niyo, sasakyan niyo, motor niyo, tricycle niyo, pag-ibenta niyo. Kahit man kung hindi yan related sa engineering economy, at least may kalaman kayo. Kasi most probably, alam kung may pera pa kayong bumili ng mga excavators, mga backhoe, para sa mga ganyan. Tututunan nyo din yan sa actual site or sa future. So, para ma-appreciate nyo naman bilang students, ituturo ko lang base sa mga alam ko na makaka-relate kayo. So, ang depreciation is presyo yan ng pagkabulok or pagkaluma or pagkabulok, pagkaluma or pagka-obsolete ng asset. Ang asset kasi, ay alam niyo na ang asset. Ang asset ay, pag sa engineering economy, madalas ito yung mga machine or equipment or device na ginagamit para kikita ka or para makapagtrabaho ka na mas mabilis sa project, sa site, pag-excavate sa site, ganun. Pagka-clearing operation sa site. Di ba? So, gagamitin mo yun para mas mabilis ang trabaho at hindi mo na kailangan ng mga tao. Kasi mga tao hindi naman nagde-depreciate. Nagde-depreciate din naman. Pero hindi naman tayo bumibili ng mga tao. Nirerenta natin sila kasi may sarili din silang pamilya. So, hindi natin sila pwedeng bilhin at pagmamay-ari. Kaya walang depreciation. Walang depreciation cost mga tao. So, dito, may 5 klase ang depreciation. First, straight line method. Straight line method is straight line lang yan sa graph. So, kung 500, basta straight line lang yan sa graph. Tapos yung sa sinking fund depreciation, annuity yan. So, future value formula ng annuity. Nakabase lang yan sa interest rate. Basta may interest rate ka dito. Interest rate. So, ilagay ko para dito. I is equals to 15%. Let's say 15%. And then, sa declining balance naman, double declining balance, tapos sum of years digit method. Mga sagabal na may mini-memorize ka pa. Pero yung concept ng tatlong ito ay nagagamit daw, applicable daw, or most suitable daw ang tatlong 3 to 5 na to sa mga mabilis maging luma or maging mabilis maging obsolete or mabilis madamage or mabilis maging mahina ang functionality niya na mga equipment. For example, cellphone, mabilis mag-obsolete yan sa mga first few years niya. So, ngayon, trending na ang cellphone na ganito or iPhone na ganito. Tapos, next 2 years or next 2 years, parang ganun, is hindi na siya sikat. So, bumaba na ang presyo niya. Kasi, constantly updating lahat ng mga devices. So, alangan kung bibili ka pa ng dikipad, matagal na ang dikipad na sikat. Sikat yun nung bata pa kayo. Yung dikipad. Ngayon, laos na. So, kung bibili ka ng dikipad ngayon, murang-mura. Yan, ang ibig sabihin yan ang kagamitan ng tatlong ito para fair ang pagbenta. Kung ikaw mismo ay may balak ka na i-measure ang mga cost ng mga to. Let's say, ginamit mo ang cellphone mo for 1 year lang or yung iPhone mo ng 1 year lang, tapos ibebenta mo na sa kaibigan mo the next year, i-depreciate mo yan. Basta alam mo kung ano ang expected life years niya base sa, hindi ko alam kung ilan ang average expected life years ng cellphone. Siguro let's say 8 years, mga ganun. Tapos makukuha mo yan. Basta ang idea, ang ibig kong sabihin dito, wag kang
pwede naman mag-imbento, pero the best na huwag ka mag-imbento ng presyo ng mga binibenta mo galing sa mga devices or asset na ginagamit mo para fair naman. Base sa mga kung gaano siya kabilis mag-obsolete, lumuma, or ano, kung let's say ibenta mo ang tricycle mo, motor mo, sasakyan mo, sa ibibigyan mo, measure mo naman, no? Measure mo. So first, ito daw ang problem natin. Ako mismo gumawa nito. And actually, ang mga totoong problem ng depreciation ay written problem in English. Kawawa tayo kasi written problem. Wala talagang Tagalog na problem. Walang ganitong problem sa board exam or sa mga schools. Ito lang ay para maintindihan nilang ang lesson ng mas madali. Kasi ito ang pinaka-foundation para kung nag-board exam, at least alam niyo pa rin yung pinaka-root. Okay, so what is the depreciation? The accumulated depreciation in the book value of the 8th year of its life. What is the book value? I don't know that. Yung book value, yun yung original value. Yun yung presyo. Original. Yun yung presyo ng asset mo. Kung ibibenta mo yun anytime. Doon mo siya bibili. Kasi for example, yung original price niya is 500,000. Tapos next year, binawasan mo kasi may depreciation siya eh. Naging 400,000 na. 400,000 na yung book value na yun. Kasi yun yung price kung may balak kang ibenta na the second year. Tapos nag-third year, naging let's say 300,000 na. Oh, nabawasan na naman kasi nag-depreciate na ulit, di ba? So 300,000 na yung book value na bago. So kung may balak kang ibenta mo ulit yan sa mga kaibigan mo, yung 300,000 worth na asset mo, edi yun yung book value na tinatawag. Yun yung magiging price mo kung ibibenta mo sa kaibigan mo. Pero ano yung nawalang 200,000 sa ika-third year? Yun nga yung depreciation cost. Accumulated depreciation cost. Pero kung i-observe mo sa sinasabi ko ngayon, which is hindi ko naman sinusulat dito sa illustration. Diba? Sabi ko, 500,000 original cost. Second year, 400,000. Third year, 300,000. Diba? Nagde-decrease siya 100,000 each. Yung small d na depreciation, yun yung 100,000 each. Yun yung depreciation per year. Yung accumulated, kung sinum up mo lahat ng depreciation sa lahat ng years, yun nga yung book value naman, yun yung sinabi ko kanina. Ano yung salvage value? Yun na yung book value sa pinaka-end year. Hindi naman talaga book value ang tawag, pero ang function niya similar sa book value. Salvage value lang ang tawag kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung asset mo or yung cellphone mo, tricycle mo, motor mo, sasakyan mo kasi luma na talaga or talagang hindi na talaga magagamit, sira na. So, ibenta mo na yung mga parts niya. So, yung presyo na binenta mo, yun na yung salvage value. Yung price na yun, ang tawag doon, salvage value. Hindi na book value. Salvage value, pag patapon na presyo. Book value naman, pag pwede pang gamitin yung sasakyan or yung motor, yung tricycle or yung cellphone. Book value ang tawag pag pwede pang gamitin ng bumili. Salvage value pag bibilhin lang nila kasi may gagamitin nila yung ibang part sa ibang bagay or, di ba? Hindi na talaga nila magagamit yung totoong function ng sasakyan na yan. Kukunin lang nila yung mga parts kasi may ibang panggagamitan. Okay? So, straight line method. Straight line method is kukunin daw natin si small d, depreciation, then accumulated depreciation, the book value of the 8th year. So, 8th year daw hinanap natin ha. Si is depreciation na small d. At 8th year. Okay. Small d, depreciation. Alam nyo ang formula niyan. At kahit na actually hindi na talaga need ang formula dito, pero kung makikita nyo ang graph niya mamaya, makikita nyo ang ibig sabihin ng straight line depreciation. And hindi nyo na kailangan ng formula dito. Kasi alam nyo na, gamitin ang calculator nyo dyan. Okay, so dito, ang formula ng small d is depreciation per year yan, yung d. Ayan, small d. And then, ito,
future value, hindi pala future value, mas malaking value, which is yung original cost or principal value, para consistent tayo sa topic na simple interest and compound interest. Principal value minus future value over total number of years or lifespan. Or let's say itong principal value, yun yung first cost. First cost na lang, pwedeng ganun. First cost, tapos salvage value, ayan, SV. Pwedeng ganyan. So, equals ko na lang yung first cost niya or original cost, 500, 1, 2, 3, 500,000 minus 80, 1, 2, 3, tapos yung life, 10 years. Okay. Okay, para tipid space, tuloy ko pa rin. 42,123 pesos. Yan. And then, ano nang next? Si accumulated depreciation at a year. Ito na yung accumulated depreciation at a year. So, yung accumulated depreciation at a year, yun yung kung tutuusin, kasi per year kasi ang naibabawas sa asset price natin ay 42,000 per year. So, sa first year, wala pang nabawas. Second year, meron na. So, wait, wala. Sa year 1, sa January, wala pa. December, meron na. Diba? So, 80, ay lang. Depreciation. Big letter D, accumulated. Sa 8th year, equals 42,000. I-multiply natin ng 8 years. Kasi yan yung sum up ng ilan, lahat ng may bawas. 336,000. Yan. So, maniwala kayo. Mamaya, i-confirm natin yan sa graph, sa Microsoft, hindi pa, sa WPS spreadsheet. So, next is yung book value naman sa 8 year. Sabi ko nga yung kanina, the book value is the price kung ibebenta mo ulit siya sa ika-8 year. So, book value. So, book value at 8 year, kasi dating presyo niya 500,000. Ima-minus lang natin siya ng accumulated depreciation niya sa ika-8th year. Yun na yun yung book value. So, 500,000 yung original, ima-minus natin sa accumulated depreciation niya sa ika-8th year. Ang mangyari, yung matitira dyan, yun na yung presyo niya na talagang presyo niya talaga sa ika-8th year na pwede mong ibenta sa kaibigan mo. Yun na talaga yung susundin mo na presyo niya at the time. So, 164. Yan yung straight line. So, kung i-graph natin yan, so, straight line method. Wala. Oops. So, it's straight line. So, meron daw tayo dito na book value. And then dito, depreciation. Na big letter D para accumulated depreciation. Tapos ito, number of years. Ito, are you sure? Ito, number of years.
years. Okay. Year 1, year 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then yung book value dyan sa unang taon okay, so yung book value dyan sa unang taon, yun yung original price pa. Are you sure? Parang, sige, i-currency ko na lang sa pesos. Yan. Okay, so sa baba niya, ang nangyari, kasi meron tayong small d na yung d natin is 42,000 pesos. And so bali, yung 500,000 pesos natin mababawasan yan. Wala, baka magkamali ako. Dapat 0 dito. 0 years 500 unang taon. I-confirm muna natin yung saan ko nakuha yung 42,000. Okay, yan. Tama nga. Then, pag ito times 8 ko, yung 42,000, yun yung per year na depreciation, no? So, dito, 42,000 dito. 42,000, tapos 42,000, 42,000, 42. Ganun yun. So, dito may nabawas. So, yan, ako yan. Yan, makes sense kasi 80,000 yung salvage value, di ba? Salvage value is 80,000. So, tama nga to yung sinabi ko. 0 years, kakabili mo pa lang 500. Natapos na ang isang taon. Bumaba na ang presyo niya. Natapos na ang 2 taon. Or 1/6 and so on. So, yung big D, dito sa big D, since wala pang depreciation dito, 0. Kasi perfect na perfect, 500 siya. Tapos dito, nabawas. Ibig sabihin, itong original price minus yung ito. Ito na. Yan, 42,000. Tapos, iano pa natin. Wow! So, yan na daw yun. 0, naging 42, nag-accumulate na siya. Padagdag ng padagdag hanggang sa mapunta tayong 8th year, 336 daw. And sana mali tayo. Pero tama naman, 336. Yan. So, ito yung sinasabi kong nasa sagot natin. Tama. Ito yung salvage value natin. And, gusto niyo pa bang makita yung graph niya? Kung yung graph ko yan, dapat straight line. So, yan. Diba? Ito na yung graph niya. Kahit hindi ko na need na i-label pa yan. Diba? 500,000 pesos, pababa siya ng straight line. So, diba? Triangle to. Slope lang to. Ratio and proportion. Kaya nyo nang kunin. Kahit anong mangyari dyan. Basta ratio and proportion, triangle na lang yan. Kahit anong gawin nyo dyan. Kasi, civil engineering student ngayon, alam nyo na yan. So, hindi ko na i-ano. Bali, yan kadali ang straight line method. Ito na, sa sinking fund na tayo. And, na-consume ko na ang 19 minutes. Grabe, bilis. Okay, so, sa sinking fund naman. Okay, so yung sinking fund, future value yan ang annuity. Okay. Yung future value is equals to ano yung future value? Okay. So, A, nababatter ako sa music ng don't put in dyan. So, yung future value is equals to lang
FB na lang para future value is equals to A. Tapos, di ba ito yung formula ng annuity na future value? 1 plus I, tapos raised to N, tapos minus 1, then I ulit, di ba? Pero, future value. Ang future value natin dito, guys, pwede nating sabihin na future depreciation. Tapos, meron tayong tigi small d per year. Tapos yung I, interest rate yan. Tapos N number of, since future dito, ang tinutukoy niya, yung accumulated, sige, lagay ko na accumulated depreciation sa point of interest or sa year of interest. Tapos itong D, yung per year na to. Sa sinking fund, the same ang depreciation per year. Tulad ng sa straight line, equal. Uniform ang depreciation per year. Hindi siya magkakaiba. Sa declining balance and double declining and sum of years kasi, baliw na mga yan. Magkakaiba na mga depreciation per year na yan. Kaya nakaka-stress yan. So dito sa sinking fund, hindi. Basta alam niyo na yung annuity na concept, easy peasy. So, isolve na natin. So, kukompute down na muna natin si depreciation daw sa ika-8th year. So, dito muna. May hirap kong i-analyze to. Bali, ang itutok natin si 8th year, no? 8th year. Tapos, si 8th year. Tapos, yung interest rate niya ay 0.15. By the way, guys, depreciation is wala akong nakitang compounded sa board exam. Walang depreciation na sinking fund tapos compounded semi-annually, blah blah blah. Wala siyang sinasabi. Always annually yan. Kaya no problem. So, 0.15. Flat. Walang compounding period. So, yung D8 naman, yun yung accumulated depreciation sa 8th year. And, hindi pa natin alam. Oh no. Tapos yung D, alam ba natin? Hindi. Basta sabi niya dito na ang salvage value sa huli 80,000. So may idea na ako, guys. So hindi ko na pala i-ano to, hindi na lang pala 8 year. 10 years na lang muna. 10 years para kasi kung 10 years, alam mo kung pag 10 years, meron na tayong salvage value. Okay? Kasi 500,000 minus salvage value is the total depreciation at the 10th year. And so, makukuha na natin si D. Oh, 685.866. Jesus. Ayan. Sige, markahan ko na lang. Huwag na. Basta yan din. This is depreciation at yung accumulated depreciation naman na 8th year, copy lang natin yung formula ng annuity, diba? Yung 8th year, tapos yung depreciation na per year 5.866, diba? Yan. Times 283,951. 283,951.143 pesos.
Hmm. Yan na yun. And then, after that, book value pala. Book value at 8th year. Yung book value at 8th year. Ima-minus lang natin, di ba? The original value minus yung accumulated depreciation sa ika-8th year na 283,951.143. So, ima-minus yan maging 216,048. 216.856 pesos. Alright. I-try na natin ito i-graph. Ito ay sinking fund method. Alright. Book value nung una. Ayan. Tapos yung depreciation per year is 20. 685. 866. 20. 685. 866. And then, yan. Tama ba ito? Tirang ko. Yung 8th year daw, 283. Mali. Kasi ito kasi is nakabase ito sa formula na annuity. And this is ang annuity, ang pinaka root concept niya, compound interest formula na future value is equals to present times 1 plus I raised to n. Ito na yung nakakabuisit, no? So, bali, yung first value is 0, tapos naging first value is 0, tapos para kang nagbabayad ng 20,685 per year dito. So nung 0 January wala pa, sa end of the year nagbayad ka ng 20, tapos nagbayad ka naman ng yan yung hirap dyan eh. So bali, let me just reformat this one. It will take just in a minute. Depreciation. Ito. So the end of the year is yan. And then dito yung future cost na kung saan ay i-compile ko lahat to. Future cost yan. So yung future cost, okay, sige, yung future cost dito ay, sige, pilitin ko na ito times
Ay. Tama ba? Pag i-minus ko si 500 times 80 o 420, tama. And then ito, ma-minus ka lang dito. Ayun, ano ka. And then si 8th year 283 daw. Woo! 8th year 283 951. 951, putik yan. Hirap na analyze talaga to. Buti na tsambahan ko. So ito yon. Then sa book value niya 500, nag-start siya sa 500, tas ima-minus ko na si depreciation accumulated. Oh gosh. Ima-minus ko na daw si depreciation na accumulated, pero ito i-hold ko siya. Boom. And then i-ano ko na. Oh yes. I got it. So I'm going to create a graph here. This is what I was looking for. Insert graph. Let me see the hell. The graph. Did you see this shit? So ito na yung graph. Behavior ng sinking fund natin. Dati 500,000. Para siyang curve na parabola. Diba? Yan ang behavior ng graph ng sinking fund. Okay, so tapos na. Yung sa declining balance naman. Declining balance ay nanggaling ang formula niya sa compound interest future value formula. Pero kung ibahin natin ang mga symbols niya, ito ay future value. Tapos ito ay first cost. Future value, first cost. Sige. Present principal value na lang, then yung I, then yung N. Pero since kasi ito yung future value to na book value. Book value na lang. Book value in the future na nakarelate yan sa N. Tapos ito ay original value or first cost. Tapos 1 plus, imbis na plus kasi kung nag-i-interest yan, nadadagdagan. Pero dito, ima-minus natin kasi nababawasan. And ang I, gawin daw natin K. Yun ang galing sa libro, galing sa internet, galing kahit saan. Yung N, well, there's no problem with that. So ito, yan na yung formula ni book value with respect to N. Okay, so, or kung gusto niyo pa, yung first cost, pwede naman natin gawing book value, pero at the 0 years. Kasi yung 0 year na yan, yun yung first cost. Pero syempre, pampalito lang yan, first cost. Pero, yun yung idea. So, i-derive ko to, i-isolate muna natin si K. Bakit ko diniderive? Kasi kailangan natin yung K. Kasi mahirap siyang isolve pag hindi natin sineparate si K muna. Basta watch and learn. So, ito, yung N, ma-square root na to. Hindi na lang, ayaw kong square root. 1N na lang. Saka ko tanggalin si N dito. Yan, tapos si K, mag-swap na lang kami dito para maging minus siya dito. Tapos si K, maging positive. So, 1. Alisin ko na lang pala to. Pangit. Kasi yung nakita ko sa formula kasi sa kung saan ko nakuha to sa pinanggalingan kong college at pati sa libro is square root pala. Hindi pala square. Root pala. Root na nth root. Yan. So, yan na daw ang formula naman ni K. Kasi ang K, paiba-iba ang value ni... yung K, pwede siyang makuha in 2 ways. Basta, tignan nyo na lang. So, itong K is... ang K ay diba sa problem natin, base sa problem natin,
makukuha lang natin si K pag ginawa natin yung book value na salvage value. Kasi yun yung pinaka final book value na yan, salvage value. Or book value at the last year. Tapos first cost. Tapos yung N. Since salvage value yung nilagay ko, maging L na to. Or final years. So yan na yun. And then so, kung i-equal ko pa yan, salvage value ko 80,000. Tapos first cost ko 500,000. Tapos si L ko, oh my gosh. So L ko daw is 10 years. Yan. Okay, kaya na natin isolve to. Oh shucks, nabalong to ha. .1674 or pwede nyo i-store yung value sa calculator nyo, and then makukompute na natin si depreciation at 8th year. Okay, so ito yung wait lang, depreciation book value muna. Kasi wala talagang direct formula. Meron silang dinerive pero ayaw kong magdagdag sa inyo ng mga maraming formulas. Kasi basta, dito talaga lahat yung nagmula. Dito sa formula na to nagmula yan sa compound interest future value formula lahat. Para hindi kayo magdagdag ng dami-daming formula. Nakakabobo yan. So, BB. Si BB at the 8th year. And then first cost is 500. Tapos yung K daw is 0.1674. Tapos 8 ulit is yan. Shortcut. $115,415. Yan. Pero book value pa lang yan. So yung depreciation is ima-minus natin. Big D. Kasi accumulated. Ay, hindi pala. Oh, sige. Accumulated muna tayo, guys. So sa accumulated depreciation sa ika-8th year is equals to 500,000 minus 115,415,93 equals 500, 123 minus answer 384,584,008. 384,584,008. Pero hindi pa natin nahahanap. So, hanapin na naman din natin yung book value naman sa 7th year. Bakit? Kailangan natin makuha yung kasi guys, hindi pare-pareho, hindi uniform ang depreciation per year dito. Magkakaiba ang depreciation taon-taon sa declining balance. Kaya ang depreciation sa ika-8th year ay mayroon siyang dapat na depreciation sa accumulated depreciation sa 8th year minus the accumulated depreciation sa 7th year. And dapat mapansin natin yan sa graph mamaya. Yan ang mangyari. Or, kung ayaw niyo yan, pwede rin maging kasi mas mataas ang value ng cost ng book value sa 7th year at liliit siya kasi babagsak siya sa 8th year. Pwedeng book value sa 7th year minus book value sa 8th year. Siyempre, di ba? Bumababa ang presyo,
as time goes by. Kaya mas malaki ang value ni 7th year sa 8th year na book value. Kaya kailangan pa rin natin kunin si book value ng 7th year. Oh my gosh. So 7th year then 1 minus 7th year. Same rate pa rin. 500, 1, 2, 3 times 1 minus 0.1674. Tapos 7. 138,683. 138,683.518. Yan. Okay. Bali yung depreciation sa ika-7th year, ipa-minus lang natin. 1, 2, 3. Tapos, ma-minus ko yan sa nakuha kong book value na 138,683.518. Yan. 500, 1, 2, 3, 1, 361, 316. 361, 316.482. Tanggalin ko na lang yung pesos. Yan. So, bali yung sagot natin dyan, ito yung sa D8 natin, 384,584.008. Tapos si D7, 361,316,482. O kung gusto mo, to see is to believe ka. Punta tayo sa 500. Ay, 115,415.993. Ma-minus ko yan sa... wait lang, baliktad pala. $138,683.518. So, 384,584 minus answer, yan, 23,267.526. Pero, kinumpit ko yan gamit yung depreciation lang. Try nga natin yung book value, make sure ko lang, 138,683.518 minus 115,415.993. Tignan natin. 267,525. O, diba? Same din. Yan ang sinasabi ko, hindi parehas ang letter D dito. Ang depreciation. Hindi magkakaparehas. And sa accumulated depreciation naman sa ika-8th year, nakuha ko na pala. Tapos yung book value sa ika-8th year, nakuha ko din. So, no need. And yung graph, no need. Magiging ganito lang din, no? Parang ganyan din yung style niya. Pero iba din ang curve niya, siguro. Pero basta ganun din, curve din yan. And then, sa double declining balance naman, sa double declining naman ay sabi sa concept ay gamitin mo pa rin ang formula ni number 3 na declining balance method, pero ang K mo maging 2/L. Bakit 2/L? Galing yan sa straight line method. Kasi sa straight line method daw ay di ba L? Di ba yung FC minus SV, yun yung big D. So 1/L times big D, yun. Pero pag sa double declining, 2/L times big D, kaya double declining. Pero, yun lang naman yun.
Big D. So, bali, yan ang gagamitin mo. Kaya gamitin mo lang yung formula ng yan. Pwede mo din isolve gamit din yung straight line to eh. Pero hindi ko sure, baka matagalan pa tayo. Pero ito talaga yung pinaka the best na isipin nyo na lang kung paano isolve. I-substitute nyo na lang sa declining balance para hindi nyo na din makakalimutan agad si declining balance. Basta 2 over L yung K naman ni double declining. So, si depreciation, ay wait lang, yung K niya pala muna, kasi mahalaga to. 2 over 10 is 1/5, diba? So, si depreciation, at 8th year, I hope na hindi na kayo naboboard. Kasi nararamdaman ko na sa point ng ganito, hindi na kayo nakikinig. O nagpo-fast forward na kayo. Pero I hope. So, sa depreciation sa 8th year, is wala din na din tayong formula na gagamitin pangkuha ng depreciation. So, gagayahin talaga natin si number 3 na kasi hindi din parehas ang depreciation per year. So, kaya kunin muna natin si 8 na naman. Then si K is 2 over L or 1/5. Then yung ito 8. Tapos ito 500 under 3. Tingnan ko nga book value. $8,386.08. Okay, so bali yan yung book value sa 8th year. Pero sabi sa concept ay pwede lang natin i-multiply si first cost ng si first cost i-multiplied lang daw natin siya. Wait lang, depreciation natin. Wait lang, bago natin gawin yan, depreciation muna. Kasi di ko sure eh, baka magkamali ako. So si depreciation muna sa ika-8th year is ima-minus ko si 500,000 minus 500, 1, 2, 3 minus answer 416 113.22. Grabe yan ah. Ang laki ng depreciation ni Kaiter. Lapit-lapit lang 80,000 salvage value. So, yung sinasabi ko kanina is sa sum of years digit method naman, ito na yung hardest part para sa akin actually. Hardest part na yan. Pero sige, ipuso na natin ang lakas natin para dyan. So, ang concept naman ni SYD ay magtatabulate ka na dyan. So, ito na yung pinakapangit. SYD method. Hindi ko na magagawa yun sa WPS Word. Kasi mahirap magtabulate dyan. So, dito na lang sa spreadsheet. So, ito number of years. One. One to 10 years. Tapos, and then, yung sa dito, tapos ang gagawin mo daw as i-sum up mo muna yung total number of years. Ano nangyari? So,
So, yung sum up nila 55. And then, dito naman sa second column, ito na yung i-reverse mo yung i-reverse mo yung number of years over the total of years. Tingnan nito. Bali yung dito, mauna muna si 10, i-divide mo siya sa 55 na total. Pangit tignan. So, ito muna. Tapos, i-divide mo siya sa 55. Ganyan. Pwede pang fraction dito. Yan, 1055 or 1/6. Tapos 955 na dito, pababa ay pa-reverse. 9876543210, ganun. Pabayan mo muna pala si 0. So, yung nire-reverse lang natin is from 1 to 10. So, dapat dito from 10 to 1 na. So, 1/6 na naman to. Tapos 8 divided by 55 na naman, 17. Bakit 1/6 pala to? 9 divided by 55, 1/6 pa rin. Pero kung titingnan mo dito, no, pangit pala itong Microsoft spreadsheet. Ganun ko na lang pala. Ganun ko kung spreadsheet mo din. Yan. And then, ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What the hell? Yan dito. Ay, fraction pala dito. Taran! So basically, ito, na-reverse na siya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos yung denominator nila, yun yung sum up ng lahat ng number of years. 55 na siya. And then, dito sa isang column na to, ito yung depreciation. Total depreciation dito. First cost minus salvage value. So dito, first cost na 500,000 minus 80,000 na salvage value. And then mamaya, ito na yung let's say rate to, rate D. Yun yung rate na lang para hindi tayo malito. Rate yan. So yung rate dito, i-multiply ko siya sa FC minus SB. And so yung rate na yan, i-multiply ko si 1055, or di ba? Nakaano kasi siya eh. I-multiply ko si 10 over 55
Inaano ko na dito, minamano ko kasi iba yung formula na nilagay ko sa cell ng 1055. Hindi talaga to actual number. Basta ganyan ang idea. Yan na yung 1055 times 20,000 is equals to 76,363. Tapos gagawin natin yan hanggang sa matapos. So ito din dapat yan. So, itong rate na to, itong column na to, ang pangalan dito, depreciation or small d. Dep. And then, sa susunod naman na column, ito na yung ito na yung accumulated or yung big D. Yan. And ang gagawin daw dyan, base sa Codigo, ito yon, accumulated depreciation sa first year. Tapos i-add na lang natin yung ito sa susunod. Yun. And then, syempre, i-accumulate natin siya hanggang sa baba. Maging 42,000. So, make sense na yung salvage, yung first cost minus salvage value natin ay 420,000. So, make sense. Hindi tayo nagkamali. Pero, yun nga, nakita niyo na mahirap talaga ito gawin. At hindi talaga worth it to. Hindi mo magagamit ang mga ganitong method sa board exam. Kaya, ito, pina-verify ko lang na ito yung manual. Pero ngayon, nasa digital world na tayo. Maniwala ka ba kayo na mawawalang calculator? Ituro ko na lang yung calculator technique itong sum of years digit method. So, itong calculator technique niya. Ilabas na natin si emulator. Okay, let's do it. Kukunin na natin. Pag sa SYD method, sum of years digit, puntahan daw natin si mode stat. Tapos, saan na tayo dun? Nasaan yung quadratic dito? Kasi dito sa Canon, wala kasing emulator ang Canon eh. 5 stat, tapos quadratic. Number 3, pag sa Canon. So, malamang number 3 din dito. So, number 3. Ito yung quadratic na stat sa Canon nyo. Quadratic number 3. Mode stat 3. And then, ilagay na lang natin yung number of years sa X. And then, dito sa Y, so dito, 0. Tapos, yung total years niya, 10. Tapos dito, 10 plus 1 or 11. Sobrahan natin daw yan ng isa. Yan ang turo sa amin sa Falcon. Sobrahan natin ng isang taon ang total years niya. Then, dito sa Y, ito yung book value niya. 500, 1, 2, 3.
Tas sa 10th year, salvage value na yan. Tapos dito, sa 11 years, salvage value pa rin yun. Sinubrahan mo lang. I hope it works. So, i-AC mo na. Then, puntahan mo na si stat. Okay. Puntahan nga shift stat. No, ayun ah. Ayun. Huh. So, number 5, si reg. Tapos, puntahan natin si 6. So, ilagay natin. So, yan yung Y. Y kasi ang hinahanap natin. Tapos, hanapin daw natin si 8. Kasi yung X, yung left, yung value na nasa left side ni Y dito, yan daw si X. I-input daw natin kano ano daw si X. Yung X natin, time yun in years. Ang nilagay ko dito, 8 kasi 8 years. 8 year yun. So, yung Y, yun yung magkano ang book value niya sa 8th year. So, kung i-equals ko yan, 10 to 909. So, kung titignan natin sa spreadsheet, sa 8th year, yung book value is wala palang book value dyan. So, kung i-minus ko si 500,000, ma-minus ko dito sa accumulated, diba? Fun, right? So, ito na yon. Nakita nyo, 10 to 909, book value yan. So, sa calculator, yung calculator technique na tinuro ko dyan, pang book value yung nilalagay nyo sa calculator, hindi yung pang representation. Take note of that. Huwag nyo na itong gamitin tong bulok na sistema na to ah. So, yung calculator na lang gamitin nyo. And, more likely gusto ko din sanang ituro yung mga calculator ng merong calculator technique din tong declining balance. And nakalimutan ko na. Dito ba yun? Tingnan ko nga. Declining balance. Tingnan natin. For declining balance. Oh shit, mayroon nga. So ito, for declining balance, use your calculator. Mode 3, stat 5, EXP. So, canon yun ah. Di ko lang alam dito sa Casio. Wala kasing emulator ang Casio eh. So, mode, stat, tapos yung EXP. Ito, number 5. And then, yung X is yung number of years. So, 0 yon, and then 10 years to, and then si Y naman ay yun yung book value pa rin. So, di ba 500,000 to sa unang year, sa 0 year, and then naging 80,000 sa salvage value. I-AC mo ulit, tapos sa canon mode apps yun. Apps, mahanap mo yung reg sa apps. Registration fee. Di ko alam kung ano yung reg na yun. Regression pala. Tapos yung 5 ulit para Y yung hahanapin mo kasi book value yan. Then yan, 8Y ulit. Enter. So 115415. And kung titignan natin si answer natin sa depreciation, ay book value pala. And ito, 115415,993. 115415,9925. So, nakita mo. Itong na-highlight ko na BV8. Book value sa 8th year. Parehas. So, pang book value rin to. So, yan. Bahala na kayo. Yan naman ituturo ko. Merong mga calculator techniques, mga annuity. And syempre, kung mayroon sa annuity, mayroon din sa sinking fund. Nakalimutan ko na, balit. So, basta yun na muna.